Hala, kakapasok lang, shock sila dito sa matinding pasabog ni Mr. Balato. Ayan. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po ituloy natin dito. Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinatid sa atin ni Coach Oli. At syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang Balateros, mga katunay. Yan, mga idol natin. At isa dyan, si Coach Oli, ipagpatuloy natin. Itong usapin na ito, dahil ito, isa pa, di umano, isa sa mastermind, kasama nung magpinsan, diyan sa Nakawan, sa Ghost Projects, diyan sa flood control scandal. Naku, yung kanina, mastermind na lumabas. Hari ng budgetan, ito naman, si Mr. Balato. Oh, Mr. Balato. Sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat nito dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Grabe, no, 130 million, balato lang yun. Sobra. Akala mo naman yung mga nagbibigay ng mga ganyan, akala mo galing sa bulsa nila yung pera, no? Sabi niya, ang 130 million ibinigay sa kanya ni Co mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 30 million ang Isa pa to Para ka ring si itong director ng NBI. Nagtatanga-tangahan ba to? O tayo ang ginagawang tanga? Itong si Mr. Bernardo Balato. Pambihira. 130 million balato ni Zaldico. Niloloko mo ba kami? Halimbawa, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Isipin mo to, pinapaniwalaan. 130 million ang balato. Kung yung balato binigay kay BP Sara, 130 million, ang ingay-ingay na Trillanes, ang ingay-ingay ni De Lima, siguro pumuputak na rin si Tito Soto tsaka si Lacson, pumuputak na si Boying, pumuputak na si Claire. Pero kita mo, tahimik sila lahat dyan. 130 million. Pwede ba yun? Samantala kay VP Sara, 125 million ang ingay-ingay nila. Samantalang ito, balato, binigay 130 million. Diba? Grabe kung mamigay kayo para kayong si Santa Claus Kaya sa totoo lang talaga, ang daming nagagalit at maraming natatakot kay Sara Duterte na maging presidente kasi lahat ng mga kasarapan nila sa buhay talagang mawawala yan. Yung mga balabalato na yan, syempre, na-experience nila yan Diba? Yung mga naka-experience niyan. Yun yung mga taong ayaw maupo si Sara Duterte. Diba? Kasi kapag naupo ang isang Duterte uli sa palasyo, sa Malacanang, malaki ang magiging pagbabago. At lahat ng may kasalanan, maaaring managot. Kaya nga uulitin ko yung sinabi ni Congressman Toby Chanco na kahit anong gawin nila kapag si Sara Duterte na ang presidente, kahit aregluhin nila yan ng 1 million times ba yun, hindi yun papayag. Parang 1 million % pala. Alam na ni Congressman Toby na hindi ko konsintihin ni Sara Duterte yung mga ganyang klaseng kalokohan. Yun? Balato? Tanga! Lagay po yan. Huwag tayong maglokohan. Di ba? Yan nga yung sinasabi dito siya Pambihirang Yusek to 100. Tapos,
Ang sarap ng buhay. Pagpalagay natin, totoo sinasabi niya, siya ang binalatuan o nilagyan ng 130 million lang. Ako, hindi ako naniniwala 130 million lang natanggap nito. Dahil sinabi din nung mga Marines, di umano, ito'y nakatanggap din. Ng maleta. Kasama po ito sa listahan. Di umano. Grabe, no? Swerte ng mga nakatanggap ng maleta, no? Mantakin mo yung maleta is talagang nakita natin, talagang para sa video, may mga perang laman, no? Talagang halos mahiga na sila sa pera, mag-swimming na sa pera. Tapos yung perang yon, ang kinasama sa pera ng taong bayan yun. Na buong akala ng taong bayan ay nakakatulong sila sa bayan, sa bansa, dahil sa pagbabayad ng buwis. Ganun pala, iba pala yung tinutulungan namin. Ang tinutulungan namin yung mga bulsa ng mga walang yan na yan. Sa aking pagkakaunawa, itong si Bernardo ay hindi simpleng miyembro ng sindikato na ito. Isa siya sa mastermind. Pwede ba yun? Tapos, ikaw, hayahayang buhay mo, may tinanggap ka. Pagpalagay natin 130 million lang, hayahayang buhay mo. Tapos, hindi mo tinuturo si Boying, ay si Tambaluslos, tsaka si Marcos. Tapos, state witness ka. So, yung mga pinagtuturo mo, nakulong. Na kung sino-sino fall guy. Sa katunayan, si Bong Revilla wala nga sa listahan Nadamay pa. Nang nakatanggap ng maleta. Yun ang masama dun no? Si Bong Revilla walang natanggap pero siya pa nakulong. Nakakasama talaga sa loob ni Bong Revilla yun. No? Minsan isipin siguro ni Bong, sana pala ako na kumuha ng mga maletang peste na yan Di ba? Siya yung nagsasuffer sa loob ng kulungan. Laya. Talaga niloloko tayo na itong gobyerno to. Talagang ginagawa tayong tanga na ito sabi ko si Bernardo, isa pa ito. Silang dalawa. Hindi talagang sa mga nangyayaring ganyan. Magulo talaga yung senaryo Di ba? Hindi talaga magkakaroon ng kalinawan yan kasi talaga wala naman silang panahon o hindi naman talaga nila gagawin na maresolba yung problema ng Ghost Project na yan. Yung mga kurakutan na yan. Talagang marami kasing sasabit dyan 'Di ba? Hindi din naman magagawa ng mga tao lang na basta-basta yan. Syempre, meron talagang nasa likod diyan. Meron talagang namamahala diyan. Meron talaga silang pader na sinasandalan. So, syempre, hindi rin nila basta-basta pwedeng ikanta yung pader na sinasandalan nila kung talagang malakas man yun o ano. Kaya ito, para sa akin, alam natin talagang walang mangyayari sa mga panahon na to. At alam ko talaga, ito, may mangyayari kung sakasakaling mag-iiba yung panahon. Diba? Mag-iiba yung panahon. Hindi ko sinasabing yung administrasyon o may kasabwat. Wala tayong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko, baka pag nag-iba yung panahon. Alam niyo na yung panahon. Diba? Kasi nga, diba? Hindi nila maresolba tong bagay na to. Diba? Hindi nila maresolba, walang nangyayari. Hinahanap natin yung mastermind, walang nananagot. Iba yung mga nananagot. Siguro baka sa susunod na administrasyon, baka malaman na natin kung sino yung tunay na mastermind. Diba? Paggamit din doon sa magpinsan si Pangandaman, ito si Bernardo. Ako. Pinadaan kay dating DPWH Regional Director Gerald Pacanan. Hinihinga namin ng pahayag sina Ko, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation laban kina Ko at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Alam mo, ang sakit sa loob nun. Hinahabol natin yung mastermind, yung magnanakaw ng Ghost Projects. Tapos ang itinuturo nito fall guy. Etong si Bernardo. Yan ang tinuturo niya. Kumbaga para ka nangyayari, mga tinuturo nila yun, yung mga sakripisyong tupa, mga maliliit lang. Hindi sila nagtuturo nun talagang malaki. Kaya sinabi ko kanina alam naman natin talaga na walang mangyayari dito. Palihis tayo Ngayon, pag ginawa mo state witness na patungkol doon, hindi mo na makakasuhan yan. State witness na Ito
ito ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Cravano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Cravano. Anong money trail sa transaction? Ang linaw-linaw, pambihira. Ang linaw-linaw ng money trail. Ang linaw-linaw ng ebidensya. Ang pinupunto po dito, si Bernardo po daw ang nagbibigay ng linya ng ebidensya para mahuli yung mastermind. Ang linaw-linaw po na hinahatiran ng maleta ng 18 Marines si Tambaluslos at saka si Marcos. Kasama si Bernardo, kasama si Pangandaman. Kaya kung maiisip ko, no, ano kaya ang dahilan nila para sabihing nagsisinungaling sila na pasinungalingan yung mga sinasabi nila na ganyan? Yung mga naghahatid ng, yung mga hinatiran ng maleta na yan, di ba? Lalong-lalo na kung yung mga involved doon talagang mga kilalang tao, syempre pwede silang balikan nun eh. Kung magtuturo lang sila na magtuturo, tapos kilalang tao yung tuturuan nila na alam nilang matataas na tao. Di ba? May panahon pa ba silang magsinungaling niyan? Di ba? Tapos ang papaniwalaan nyo, yung sangkot sa krimen. Yan po yung masakit eh. Nung nag-submit at nagreklamo tong 18 Marines sa ombudsman, instead na imbestigahan yung mga sangkot, ang iniimbestigahan yung mga Marines. Iyon. Oo. Na yung mga Marines hindi tumanggap. Ang nangyayari nga eh. Ikaw na yung testigo, ikaw pa yung naiipit. Ikaw pa yung parang kakasuhan ka na yata, parang ganun eh. Dahil sa mga isinisiwalat mo, ganun. Kaya nga kawawa ngayon yung mga tumitestigo, sila pa yung lumalabas na masama. Lalong-lalo na kapag may tinuturo silang hindi kaaya-aya yung pangalan. Kailangan pa magtuturo ka, oops, may limitasyon yan. Huwag ka magbabanggit ng kahit ano, ha? Nako. Ng milyon-milyon. Meron nga tinanggap sila, balato, 3,000 daw. For the boys, 3,000. 3,000? Siguro naman yun, lihitimo. Kasi sa mga security, ganun talaga bigayan. Hindi po balato yun, for the boys ang tawag doon. Ito po, 130 million. Nakakatanggap ng malita. Di umano. Grabe, no? Tapos, 130 million, binabalato lang. Langyatong mga to. Yung mga Pilipino, nagpapakapagod magtrabaho, tapos nagpapakapagod, yung mga buwis na binabayad nila galing sa dugot pawis nila. Tapos kayo lang yung nakikinabang ng ganyan, napaka-easy money lang sa inyo. Kaya talaga ako iniisip ko, sarap-sarap maging politiko, lalo na kung baluktot yung pag-uutak mo. Sigurado, yayaman ka eh. Pero kapag diretso ang pag-uutak mo bilang politiko, ikaw pa yung makukulong. Ikaw pa yung masama. Pero kapag walang yaka bilang politiko, ikaw yung maganda sa paningin nila. At yayaman ka pa. Diba? Grabe. yung walang krimeng ginawa, ayaw niyong paniwalaan. Tapos yung may krimeng ginawa, yun ang pinapaniwalaan nyo. Na si Bernardo. Sabi ko sa inyo, hindi namin kayo titigilan dyan sa kalokohan yung yan. Akala nyo, makakaligtas kayo? Dito sa mga siniwalat. Ganda naman ang sombrero ni Coach Oli Ducati. Baka naman. 18 Marines, excuse me po. You are just delaying it. But this is obvious. Tingnan mo. Walang pumupuyok dun sa mga kain-suka na dilawan. Oo. Mangilan-ngilan, siguro si... Kaya nga walang umana, tama, no? Diyan sa mga ghost project na yan, wala man lang nagsasalita o gustong imbestigahan yan, walang imbestigahan natin yan. Kailangan malaman natin yung pasimuno niyang ghost project na yan. Yung mga nag-iisampa ng impeachment kay BP Sara, wala, halos lahat sila nakasiper ang mga bunganga. Kahit yung mga dilawan, nakasiper yung bunganga, eh, ba? Tahimik na tahimik, pero kay Sara Duterte sa halagang 125 million na sinasabi nila, napakaingay ng mga bunganga nila. Samantalang pinatunayan na ng COA na mismo ang nagpatunay na walang ginagawang pangungurakot si BP Sara sa mga Pilipino.
Ayaw pa rin nilang paniwalaan. Pinagpipilitan pa rin nila. Hindi, 11 days, naubos agad yung 125, yung confidential fund. Sinabi na ng COA, wala nga akong ginagawa. Ayos lang yung ginawa ni BP Sara. Ayos lang. Hindi, meron. Ang bilis na ubos ng pera eh. Mga makukulit. Di ba? Tapos samantalang itong mga to, itong harap-harapan, sumasampal na sa mukha nila, oh. Yung mga ganyang klaseng kaso, yung mga ginawa sa panloloko sa mga tao, yan talaga ang legit. Pero wala ka naririnig na boses sa kanila. Hindi sila nagsasalita. Diba? Paborito lang nila si BP Sara. Tahimik lang sila. Tahimik lang sila sa mga ganyan. Pero kay Sara Duterte, napakaingay ng mga bunganga nila. Diba? Maputulan sana kayo ng dila. Guansun. Pero yung mga ibang dilawan, yung mga ibang pinklawan, na maingay pagdating sa Duterte, sa ganito, tahimik. Wala, tahimik. Kaya isasabi natin eh. Mga makatao daw sila. Halimbawa, ang tumanggap ng balato, si Marcoleta. 130 million. Ingay Anong yan. tawag nyo ron? Lagay, di ba? Oo, lagay. Oo. Alam nyo kasi, Pinaano lang nila para yung balato, para medyo hindi masyadong garapal, parang gano'n. Mga DDS, hindi talaga nakakatanggap. Anong balato? Lagay yan. Paano na walang blanket immunity si Bernardo? Pag meron kaming kinukuhang state witness, it is only on a case-to-case basis. Never do we give a blanket immunity to people. If there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. O yan. So, hindi niya sinasabi, di ba? Ang sabi niya, yung pagiging state witness daw ni Bernardo ay hindi ligtas siya sa lahat ng krimen. Unless meron siyang sinabi patungkol doon at inamin niya. Oo. Hindi niya binabanggit, di ba? Yung magpinsan. Binabanggit niya ba si Bongbong Marcos? Bawal. Yari daw, yari. Joke. Nakakatanggap ng maleta? Tingnan niyo yun. Bakit yung sinabi ni Saldico tumutugma doon sa sinabi ni Gutesa na sinasabi na tumutugma din sa sinabi ng Marines? Bakit? Galing kay Saldico yung maleta. O tsaka At si Saldico, talagang yung mga sinasabi ni Saldico, no, parang syempre hindi naman natin masasabi na sisinungaling siya. Di ba? Eh ano naman dahilan ni Saldico kung sisinungaling siya? Syempre, tao nakaramdam na parang ilalaglag na siya, parang nangyari, inunahan niya na. Kasi siya yung lumalabas sa sakripisyo, siya yung tinuturo, siguro yan nagsalita na si Saldico eh. O ngayon, nagsisinungaling pa si Saldico? Data sinabi ni Saldico, kasi sinungalingan ba yun? O ano naman dahilan ni Saldico? Syempre, delikado buhay niya. Kung nagsisinungaling siya, pwede siya makulong, pwedeng di ba? Bibigay ng maleta yung mga Marines kasama si Gutesa. At saka talaga ang mga katestigo dyan, yung mga taong malalapit noon, noong mga panahon na yan, kung sino yung mga nagdi-deliver ng mga maleta na yan, kung sino yung mga nakakadikit doon sa mga taong pinagbibigyan yan, yun naman talaga. Di ba? Ito, lihis oh. Lihis na lihis. Sino papaniwalaan nyo? May ebidensya ba? Pabago-bago nga eh. Ay, tingnan ninyo. Tingnan nyo yung hearing before at saka ngayon. At iba-iba na yung ebidensyang ipinapasok. Di ba yung Senate hearing? Diyan pa lang, ginugulo na nila eh. Di ba? Inililihis nila. Tapos pinasok na naman nila ngayon si Bernardo para pantakip doon sa issue ng mga Matakpan 18 yung Marines. issue, oo. Pamatay yung issue. Sama kayong niloloko nyo taong bayan eh. Pero sa susunod talaga, kapag iba na talaga yung panahon, siguradong hindi na nila mapapagtakpan lahat ng issue na yan. Hindi na matatapalan yan. Natangahan din ba kayo gaya nitong sa NBI director
O kami ginagawa niyong tanga? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.